Ano na nga bang mangyayari sa senior high school? Mawawala na ba ito? 2016 lang, nagkaroon tayo ng pagbabago sa curriculum natin. Nagkaroon tayo ng senior high school, may mga iba't ibang tracks, strands. Pero ngayon, meron tayong bago na naman, strengthened senior high school curriculum. Mas marami ng work immersion. Yes. TechVoc ka, limited na ngayon. Limited. So, ang, magtatrabaho ka na lang, hindi ka na magkukuleyo. Hindi naman yun ang gustong mangyari ni PBL. Huwag kayong matakot sa strengthened senior high school curriculum. Pinagaang, pinadali, pinaganda. Kaya sabi mo kanya, mga laboratories, kulang. Dapat manawagan tayo ngayon sa business sector, buong Pilipinas, paghandaan natin ito. Marami sa ating mga estudyante, magulang at guro ang nagtatanong, ano na nga bang mangyayari sa senior high school? Mawawala na ba ito? At ang sagot, hindi. Bagkus, may mga pagbabagong ipapatupad ang Department of Education, ang bagong strengthened senior high school curriculum. Ako si Attorney Georgie Alcaraz at dito natin tatalakayin ano nga ba ang strengthened SHS curriculum at paano ito makakaapekto sa ating mga kabataan. Tara, makinig at matuto. Welcome to Batang One TV. Ang Strengthened SHS Curriculum ay ang bagong bersyon ng senior high school program ng DepEd na layong gawing mas simple, malinaw at akma sa pangangailangan ng mga estudyante at ng industriya. Dito sa Batang One TV, hangarin naming mabigyan ng malinaw at tamang impormasyon ang bawat manonood, lalo na ang ating mga magulang para sa ikabubuti ng bawat batang one. Kaya naman, para mas maintindihan natin kung ano ang strengthened SHS curriculum at ang mga pagbabagong kasama nito, makakasama natin ngayon mula sa DepEd si Dr. J. Boy Evano, Public Schools District Supervisor of SDO Muntinlupa. Magandang araw, Dr. JB. Maraming salamat at pinaunlakan nyo kami sa araw na ito para kayo ay magbigay linaw sa ating pong strengthened SHS curriculum. Pero bago siguro tayo magpatuloy, mas maganda makilala kayo ng ating mga viewers. Pwede bang say something about yourself po? Okay, ako po si Doc J, kasalukuyan punong guro ng Sukat Senior High School. Pero bago ho ako naging punong guro, ako po ay Public Schools District Supervisor sa Division of Muntinlupa. Ako po ang Division Senior High School Focal Person na nanguna sa ating transition sa bagong Strengthened Senior High School Curriculum. At itong Sukat Senior High School ay isa po sa pilot implementers ng Strengthened Senior High School Program. Oh, wow. Okay. So, Doc J, yan. 2016 lang, nagkaroon tayo ng pagbabago sa curriculum natin. Nagkaroon tayo ng senior high school, may mga iba't ibang tracks, strands, di ba? Pero ngayon, meron tayong bago na naman, strengthened senior high school curriculum. At bakit ba natin ito pinapatupad bigla? Bakit tayo nagkaroon ng pagbabago? Ayan, 10 taon na halos nung first time nag-implement ng senior high school. At sa loob ng 10 taon na yan, walang naging pagbabago sa ating curriculum. Mayroon po tayo mga pag-aaral na 4 lang sa 10 mga mag-aaral ang nagsabing okay ang senior high school program. Maliban dyan, may mga findings sa mga recent studies na masyadong marami ang laman ng ating curriculum. May congestion na tinatawag. Hirap ang guro, hirap ang mag-aaral. Pangalawa, mayroon ding feedback mula sa ating industry partners na hindi na ipakikita, na de-demonstrate ng ating mga estudyante ang required competencies o yung mga kasanayan. Kaya nahihirapan ang bata na i-avail yung tinatawag nating exits, partikular ang employment exit na isa sa mga naipangako noong pagsisimula ng senior high school program. Okay, so ano ngayon ang mga pangunahing aasahan na pagbabago dito sa strengthened SHS curriculum? Yun, magandang tanong. Pero ang sigurado dyan, attorney,
hindi mawawala ang senior high school. Okay. Nandiyan dyan yan. Ang pangunahin pong pagbabago, number 1, ay na-reduce, nabawasan natin ang tracks from 4 to 2. Ngayon, Tech Pro, Technical Professional Track at Academic Track na lang. Dati, mayroon tayong sports at saka arts and design. Itong dalawang ito pinasok sa academics. So kasama na yan ng academics. Pangalawa, doon sa ating subject clustering. Kasi dati may core, may applied, may specialized. Ngayon dalawa na lang din, core at electives. Yan, so isang pangunahing pagbabago yan. Pangatlo, mas pinalawig natin yung tinatawag nating work immersion. Kung maalala ninyo, sa dating curriculum, pagkatapos silang kunin ng subjects, bababa sila sa industry, ipapractice nilang natutunan. 80 hours yan sa old curriculum. Ngayon, 320, 640, mas malawak yan. Ang gusto nating maganap, mas mahabang application ng learning doon sa industry na napili. So, ano nakikita nyo? Paano makakatulong ang bagong SHS curriculum sa paghahanda ng mga estudyante para sa kolehiyo, trabaho o buhay? Ayun. So, importante kasi natingnan natin ang laman ng curriculum. Kapag masyadong marami, syempre, hindi na ma-master ng bata yung required competencies. Kaya kailangan talaga yan i-reduce. Ginawa yan ng bagong curriculum. Maliban dyan, may tinatawag din tayong process of deepening. Mas pinalalalim pa ang kanilang pagkatuto. So, isa yan sa mga bagay na dapat nating asahan sa bagong curriculum na ito. Kasi mas namamaster ng bata ang kompetensiya, mas poised ngayon ang bata na makuha yung desired exit. Be it kung mag-aaral sila ng kolehiyo, magtatrabaho sila, magtatayo sila ng business, mas madali yan sa kanila ngayon kasi mas malalim ang pag-unawa nila sa competency. Pangalawa, of course, may impact ito sa expense. Kasi mas kaunting subjects, mas makakatipid ang ating mga magulang. Kagaya nun, 15 core subjects yan, no? Sabay-sabayan magbigay ng project, tig-20 na lang sa bawat subject, magkano yan 5 times 15, no? Roughly 3,000 at that. So, ibig sabihin malaki ang expense. Ngayon, mas kaunti ang subjects, mas kaunti din ang kanilang gagastusin. Itong pangatlong na i-mention ko, hindi madalas ito mini-mention, pero gusto kong i-emphasize na sa old curriculum, nakatali ang school sa klase ng subjects na kanilang i-open. Halimbawa, kung Muntinlupa National High School, ito lang ang subject na ay tracks na pwede kong i-offer. Pag districto ako, maaaring may mga ino-offer sa Muntinlupa National High School na hindi naman ino-offer sa ibang school. Kaya tumatawid sila, malaki ang gastos nila. Samantalang sa bagong curriculum, pag academic ang iyong i-offer based on your capacity to offer electives and elective subjects, ito pwedeng palawigin ng eskwela. Pwede nang i-complement ng mga eskwela sa mas malalayong lugar yung mga dating tracks na ino-offer lang sa mga ilang particular na school. So talagang malaking katipiran ang sistema ngayon. Hindi ganun ka-stringent din yung selection of elective offerings. Okay, so na-mention niyo po yung kaninang example na binigay ninyo. So ano yung sabihin nyo? Isang senior high school, either academic lang ba or Tech Pro ang kanyang i-offer or pwedeng parehas? Pwedeng parehas po. Sa configuration ngayon ng Strengthen, pwedeng mag-offer ng academic at ng Tech Pro ang isang eskwela depending on internal capacity. Of course, hindi naman natin pwedeng buksan lahat ng ating mga electives doon. Kasi kung wala namang kakayanan mag-bakery operations sa school, hindi yun ang kanyang pipiliin. Pero meron pa siyang ibang mga Tech Pro electives na kayang buksan. Pwedeng buksan basta ma-validate na kaya ng eskwela. Dati kasi nakatali ang pag-o-offer ng senior high doon sa strands. Example, yung isang school, ABM lang o UMS lang, medyo hindi siya ganun ka-flexible on the part of the schools. And even to the learners, hindi din flexible ang pagpili. Kasi nga, nako-constrained by the strands kasi naka-block talaga ang mga subjects natin. So ngayon, ang isang senior high school can offer both Yeah. or po pwedeng isa lang, depende. Depende sa kakayanan. Okay, para at least malinaw Yes. po yun, no? Pero ang purpose ng pagbabago at gagawin nating tinatawag ng strengthened SHS curriculum ay una, pinasimple natin. Yeah. From 15 core subjects ngayon, 5 na lamang.
na dapat mas makatipid ang mga estudyante ngayon dahil dito. Yes. Tapos ay mas simple nga, pipili ka na lamang, pag ikaw junior high, pipili ka papuntang senior high, anong gusto mo? Technical, professional, or kaya naman academics. Pero dati ang alam ko yung technical professional, tawag yan technical vocational. Bakit binago ang term? Ayan, so isang challenge din yan. Hindi makapag-attract noon ang mga paaralan na pumasok ang bata sa TVL. Kasi there is a branding na pag TVL ka, hindi siya kasing taas ng academic courses. Kasi di ba pag academic, ang perception ng bata pupuntang kolehiyo. Pagka daw TVL pupunta sa TESDA courses. Well, we don't say na hindi maganda ang ating TESDA courses. Pero ang sinasabi natin, mayroong ganung Parang nililimit nila. framing. Oo. Oh, Sa pag-iisip nila, limitado ka na correct. ngayon. Oh, yeah. Kung nag-tech voc ka, limited na ngayon. Limited. Oo, So, ang, pagtatrabaho ka na lang, hindi ka na magkukuleyo. Hindi naman yun ang gustong mangyari ni TVL. In fact, dami naman nating TVL learners na nakapagtapos. Magaganda ang kinalagyan sa buhay. Itong Tech Pro, it gives them a sense na professional ang training na makukuha nila. And it's also an option for them to go to, for example, koleyo. Kung ayaw pa nilang magtrabaho, magbukas ng negosyo, pwede sila magkolehiyo. So, ibig sabihin, it gives you an option to, pag kinuha mo ang Tech Pro, Yeah. is pwede ka magtrabaho or pwede ka pa rin mag-continue Yes. ng college Wala, studies. no Parang conclusion. pre-college course mo to. Yes. Parang ganon, di ba? Parang ganun pang. Okay. So maganda. Pero ang isa pang mahalaga sa sinabi nyo, pinalawig, pinahaba pa ngayon ang work immersion. No? Ano yung mga oras na binanggit nyo again, Doc? Dati, 80 hours ang minimum. Although may iba pang mga options. Pero limitado kasi kakayanan ng schools dati. So madalas 80 hours lang kami. Ngayon, depende sa elective. May 320, may 640. So mahabang mga oras na. 640 hours. Oh. Oo. So kung Tech Pro ang kinukuha mo, that's an oportunidad talaga yan. Mapalalim ang alam mo, mapalawig pa ang network mo sa industry, at mas malaki ngayon ang chances mo na ma-hire ka, magkatrabaho ka, magamit mo yung iyong skill kung gusto mong magbukas ng sarili mong negosyo. Sa ganyang kahabang work immersion hours, palagay ko, tuwang-tuwa ang industriya na ngayon, Yes. mga kumpanya natin, employers natin, dahil para nakikita nila po pwedeng naahanda na sa senior high school pa lamang ang po pwedeng ma-hire nila pagka-graduate. Yes. Ganun talaga ang gusto nating mangyari dyan. Okay. Maging in sync, kumbaga, compatible ang itinuturo natin sa bata sa industry demand para ma-absorb nila ang ating So parang on-the-job training sila habang nasa senior high school. yes. Pero kung gusto nilang mag-college pa, Pwedeng. tuloy pa rin. Walang Tuloy. problema doon. Tapos yung isa naman, academics, no? Okay, maganda. Pero pa pwede bang mag-cross? Kunyari, nasa academics ka, pero gusto mong kumuha ng ilang units dito sa Tech Pro. Pwede rin ba yun, Yes. sir? Ang tawag doon, doorway option. Okay. Ang doorway option naman, halimbawa, ako academics, ang kinukuha ko doon, gusto ko sa school na hinihead ko, may tinatawag kaming economics, accountancy, and economics. Gusto ko na hindi lang academics ang konteksto ng pag-aaral ko kasi magagamit yan sa pagnegosyo. May maliit kaming bakery sa bahay. So, pwede kong kumuha ng bakery operations doon sa kabila. 2 electives, for example. 2 electives doon sa kabila. Pero academic pa din naman ang aking main course. So, yan ang ibig sabihin ng doorway option. O pwede din naman itong kabila, yung Tech Pro, pwede din kumuha ng academic electives. Wala ding problema. May 2 tayong subjects na inaalaw. Ma-mention ko lang, sir, attorney, may isa pang feature itong curriculum na mahalaga. Tinatawag nating flexibility. Kasi dati, pag ABM ka, naka-set na ang subjects. Walang option ang bata dyan. Basta ABM ka na, lahat na ng subjects mo naka-linya. Pero sa bagong curriculum, ang mandatory lang ay ang core. At ang electives, pipili ang bata. So kahit na ako ay nasa medical practitioner, pwede akong kumuha ng arts. Pwede akong kumuha ng kaunting Tech Pro. So, ang electives, under the choice of the child, hindi natin sila
pipigilan basta may tamang gabay lang. Oh, okay, so mas ginagawa nating well-rounded yung mga estudyante natin. Yes. Alright. So kaya that's why ginawa niyo ring 5 core subjects na lamang Yes. para meron silang option to choose the other the Yes. electives, no? Oo, para masubukan nila yung mga ibang Iba pa. oh my. Okay, maganda, Doc, pero sa nakikita ko ngayon sa paliwanag ninyo, parang magre-rely ngayon ang bawat paaralan sa magiging partner industry nila. Partner employer, partner company, no? Sino ngayon ang merong katungkulan o may responsibilidad para makipartner ang isang school sa mga iba't ibang industriya? Correct. Sa konteksto ni Monte o ng iba pang mga lugar, may tinatawag tayong pilot schools. Itong pilot schools ang kasalukuyang nagpapatupad ng strengthened curriculum. At hindi yan sila pinayagan na mag-offer ng strengthened curriculum nang wala silang industry partners. So, pag nagbukas ang strengthened senior high school curriculum 2 years from now, mandatory din na dapat ang eskwela may determined or identified partners na maganda sa Munti. Just so I could mention ang experience ng Muntinlupa. May ordinansa po tayo ng Muntinlupa Work Immersion Program. At itong Muntinlupa Work Immersion Program, ang ginawa nitong mandatory ang pagtanggap ng city government sa ating mga work immersion learners. Based on their absorptive capacity, nasa final stage tayo ng pag-identify kung ilan ang pwedeng i-deploy sa mga opisina ng gobyerno at ang attached government agencies para mas madali ang aming deployment. Pero sa ating private partners, nung hindi ako nagkakamali, July, nagkaroon ng Muntinlupa Business Advisory Council meeting na latag na din natin itong curriculum at they express their willingness to accept itong mga bata nating mag-work immersion. Basta tukuyin natin kung ano ang mga competencies na matututunan nila para i-match daw nila sa kanilang demands bilang mga kumpanya. Kung ang tanong ay sino, pangunahin dyan ang principal. Trabaho ng principal yan sa tulong ng kanyang senior high school focal person. Pero sa division, sa kabuuan, ang may responsibilidad niyan ay ang schools division superintendent. At kailangan ngayon pa lang, bago pa mag-implement ng buo na, may ginagawa na tayong mga pagkilos para makapasok sa mga MOA. Siguruhin may paglalagyan tayo ng ating mga bata. Just a quick point, hindi inaalaw ang eskwelang magbukas ng elective nang wala silang partners na paglalagyan ng bata. Halimbawa, ako, gusto ko mag-offer ng bread and pastry o din ng bakery operations. Dapat meron na ako kapartner dyan. So, bago pa nila aprobahan na buksan sa amin kahit may pasilidad kami, dapat may partner na paglalagyan ng bata. So, it's, kumbaga sa term natin, prerequisite, requirement talaga yan bago sila magbukas. Doc, nabanggit mo kanina ang sitwasyon mo sa Muntinlupa at nakikita ko kasi ay medyo maswerte kayo dahil surrounded kayo ng napakaraming mga employers, no? Iba't ibang industriya ang nasa Muntinlupa, no? At siguro ganoon din sa Metro Manila and probably Cebu City. Pero nag-aalala lang ako, no? Paano ngayon sa mga probinsya? Baka yung choices ng partnership very limited. Baka may mga lugar pa nga walang makuhang partnership. Paano na ngayon ang mga bata doon? Paano ang ating strengthened senior high school curriculum? Paano sila makakakuha ng mga partners? Actually po, ang pag-o-offer ng electives ay nakadepende sa internal capacity ng school. So, di naman pwedeng i-offer yung mga ino-offer natin sa Muntinlupa ng mga taga-probinsya kung wala silang internal capacity. At ang internal capacity would include yung partners ba. Pero, may iba pang mga option. Halimbawa, kung agricultural naman ang lugar, edi may ibang options katulad ng aquaculture, crop production. So iba, nakadepende siya doon sa kung saang lugar ang bata. So hindi siya mandatory naman na i-offer yung wala din naman silang kakayanan. Pero ang assurance natin sa ating mga tao is that inaaral ng DepEd kung ano yung possible elective options naman doon sa iba-ibang mga lugar, lalo doon sa non-urbanized areas. At ginagabayan sila doon sa pagpili ng kung ano ang pwede nilang buksan
given yung kanilang expertise at given din yung kanilang prospects for partnerships. So sa makatuwid talagang depende ngayon sa available na industry Correct. and available na mga partners ang magiging ang mga i-offer sa curriculum ng Yes. strengthened SHS. Particularly electives po. Sa electives, okay. At saka work immersion. Sa ganitong pagkakataon, palagi ko dapat manawagan tayo ngayon sa business sector, sa buong Pilipinas. Paghandaan natin ito. Oportunidad ninyo na magkaroon ng partnership sa lahat ng mga paaralan na malapit sa inyong lugar para meron kayong steady stream of mga employees. No? At ang ating mga NGOs, palagi ko dapat mag-participate na rin. Talagang kinakailangan magkaroon ng mas malawak at mas malakas na partnership talaga between the education sector and the business sector. At saka tingin ko din, kailangan ng pag-aaral, malalim na pag-aaral doon sa lugar kung saan ang mga bata. At kung ma-establish na kailangan, pwede, dapat talagang maglaan ng resource. Kaya yung sinasabi ninyong LGU involvement. Yes, Important. LGU involvement. Yes, so talagang ang local government mahalaga, ang samahan ng mga negosyante mahalaga, no? At ang mga NGO mahalaga. Magtulong-tulong para mabigyan ng mas maraming choices ang mga bata. Correct. Okay. Tama. Okay, maraming salamat. So ito siguro yung pinaka-hamon or challenge ngayon sa DepEd, no? Yung mag-establish ng partners. Maliban doon, Oh. number one, tingnan natin ang teachers, pool of teachers natin. Kakayanin ba nilang ituro itong mga subjects? May mga bagong electives na kailangang i-complement ng mga guro na may expertise sa ganong mga areas. Pangalawa, ang ating mga laboratorio. Kahit nga dito sa urbanized areas, malaking usapin yan. Paano natin sila i-deploy sa mga industries? Kung sa ating pagtuturo, walang hands-on experience sa mga bata. So, kailangan malagyan ng tama, angkop, at state-of-the-art na mga laboratorio ang ating mga paaralan, lalo sa Tech Pro courses. Pangapat, of course, tingnan din natin talaga yung kalagayan ng ating mga paaralan. So, the environment is a critical factor doon sa pagsigurong na ituturo ng maayos curriculum. Ang tumutulang bubong, hindi talaga din masisigurong na maituturo ng maigi yung dapat matutunan ng mga bata. Yeah, but ako, sa nakikita ko, dapat makita ito ng mga negosyante na isang malaking oportunidad na magkakaroon kayong farm system ngayon. Yeah. Ano yung farm system? Meron kayong pipiliing ka-tie-up ng mga paaralan at equip nyo. Kung may mga kulang na gamit, equip nyo po. Yan. Pag in-equip nyo sila, yung mga magpo-produce ng mga bata doon, mga graduates, pwede yung maging employees. Kaya, di ba, para sa akin, it's a win-win na situation to eh. Kinakailangan lang talagang maniwala ang mga negosyante natin, makipag-tie up at mag-invest dahil ang mga graduates nito ay magiging kapamilya nila sa kanilang negosyo later on. Tama. So, sa ganitong panahon, ano na ang ginagawang paghahanda talaga ng DepEd for the full implementation ng bagong curriculum in 2 years' time? Well, we have to say, nag-start ito sa public participation sa pagre-review ng curriculum. Hindi lang DepEd ang nag-review. Binuksan ang link, tumingin ang mga experts kung ano ang mga dapat tanggalin, ano ang dapat idagdag sa ating mga subjects. Pangalawa, ngayon nag-i-implement ng piloting. So, selected lang ito. Sa Muntinlupa, 2 lang ang participants. Muntinlupa National High School at Sukat Senior High School. Meron din sa ibang mga lugar. Tingnan ano pa ang pwedeng i-improve, ano pa ang dapat na i-provide sa schools para maging matagumpay ito. How can the private sector engage in the preparation? So, isa pa yon. Pangatlo, regular ang consultation ng DepEd. In fact, sa mga participants ng piloting, halos monthly kaming nagme-meeting para makapag-provide kami ng aming experiences, masabi ano ang mga adjustments na dapat nilang gawin. So yan ang mga paghahanda ngayong nilalatag ng DepEd. Maliban sa pagdi-deploy ng mga kagamitan, ng mga libro para sa bagong curriculum, maliban sa pagdi-deploy ng teachers, yan ang systems na kanilang ina-adapt ngayon. Sa atin naman, sa kalagayan ng lokal, ang ating
iigting ay ang kampanya para masigurong may partners. And so the division office and the school are helping one another to seal yung ating memorandum of understanding para pagkatapos ng academic loads, tiyak na may mapupuntahan ng ating mga bata sa pag-work immersion. Kaya ang mensahe ko sa ating mga magulang, huwag kayong matakot sa Strengthened Senior High School Curriculum. Naging malalim ang pag-aaral ng DepEd para sa bagong curriculum. Pinagaang, pinadali, pinaganda para pagkatapos ng senior high school, ang mga bata handa talaga sila sa kanilang tatahaking landas. Isa pa din sa ating gustong i-emphasize, kung kayo man ay kabahagi ng Strengthened Senior High School Program, ay inyong maibahagi ang naging experience ng inyong mga anak doon sa mga wala pa para matanggal natin ang takot agam-agam patungkol sa programa. Kasi kung titingnan talaga natin, ang Strengthened Senior High School Curriculum, sinasagot niya ang ilan sa mga matagal na nating problema dito sa sistema. Una, daming subjects, binawas. Pangalawa, hindi natututo ang ating mga bata, kaya binibigyan natin sila ng oportunidad, mas malalim ang kanilang pagkatuto. Pangatlo, magastos. Binawasan ng subjects, binawasan ng dapat na isubmit ng mga bata para ang mga magulang hindi din nagkakaroon ng problema. At pangapat, pinalawig din ang support, lalo through local initiatives. Para naman, pagkatapos ng senior high school, siguradong may magandang patutunguhan ng mga bata. So, huwag matakot. Ang Strengthened Senior High School Curriculum ay maayos na naiplano ng DepEd. Pinatutupad natin ang piloting nawa maging maganda ang takbo nito hanggang sa ating full implementation. Talagang we really look forward to the implementation of this new program. No? Yeah. At sa ating pong mga magulang, paghandaan po natin ito, alamin ano ba ito, handaan natin ang ating mga anak. Tama, sa payan. Okay? At maraming salamat ulit. At kung kayo man ay mga viewers natin, kung kayo man ay may mga concerns or questions, ilagay nyo lamang yan sa ating comment section below. Dahil dito sa Batang One TV, patuloy namin ilalapit sa inyo ang mga programang may kinalaman sa kinabukasan ng bawat Batang One. Tayo ang makikinig para ang lahat ay matuto at kasama niyong kumilos. Dahil ang ating boses mas malakas pagsama-sama.